Hindi na malaya ni Isabel na matagal siyang nakatulala. Hindi na narinig ang sinabing orders ng mga customer sa isang table. "Miss, nakikinig ka ba?" Pukaw sa kanya ng lalaking customer. "Po, pasensya na po." Nahihiya siya, nagyuko ng ulo. "Pwede po bang pakiulit ang orders nyo?" Napailing ang lalaki, pero inulit din naman ang orders. Napahawak siya sa ulo. Mahigit isang linggo na ang dumaan mula na may magtangkang pumatay kay Nico. Simula noon, naging tahimik naman ang lahat. Pero hindi niya natanggal ang pag-alaala niya. There will always come before a storm. Kanina ay binisita niya ang ama sa bilibid. Pinilit niya itong sabihin sa kanyang totoo, pero naging matigas pa rin ito. Hindi niya binanggit ang tungkol kay Senator Palma. Alam niya posible ikapahamak nila iyon. Nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho si Isabel, pero lumilipad sa kung saan ang kanyang isip. Nakatayo siya sa isang parte ng restaurant na marinig ang galit na boses ng isang customer. Napatingin siya sa isang table kung saan nakatayo na roon ang manager nilang si Kathleen. "Hindi to ang in-order namin." Galit na sabi ng lalaking customer. "Ang tagal namin naghintay, pagkatapos maling order ang ibibigay ninyo. May meeting pa ako in a few minutes." "I'm really sorry, sir," mahinahong sabi ni Manager Kathleen. "Aayusin po namin ito kaagad." "Make it fast," utos pa ng lalaki. "Pagsabihin ninyo ang mga empleyado ninyo." Muling humingi ng tawad ng kanilang manager. Bago lumakad palayo, parang na-estatwa naman si Isabel sa kinatatayuan. Tanda niya na siya ang kumuha ng orders ng customer na iyon. Hindi niya sinasadyang magkamali. Gusto na lamang niyang umalis sa mga oras na iyon dahil sa konsensya. Pero na makita iba pa mga katrabaho na seryosong ginagawa ang kanilang mga trabaho, ay kinalma niya ang sarili. She needed to focus. Ayaw niya dagdagan ang problema ni Nico. Makalipas ang ilang sandali, ay bahagya namang nabawasan ang customer nila. Kaya nakakapagpahinga na sila kahit paano. Nasa loob si Isabel ang staff room, kasama iba pang kasamahan na makita ang pagpasok ni Nico. Lahat sila ay umayos ng tayo. Sinabi sa akin ni Manager Kathleen ang nangyari. Panimula nito, seryoso. "Who made that mistake?" Yumuko ang lahat ng kasamahan niya, maging siya. Pero tinaas siya ang kamay para akuin ang pagkakamali. Ayaw niya magtago. "I'm sorry, sir." Nahihiya niyang sabi. Napatingin ang kanyang mga katrabaho. Si Nico naman ay nakatitig lamang sa kanya sa loob ng ilang sandali bago ito tumikim. "Iwan niyo muna kami," utos ito. Agad namang sumunod ang ibang staff at lumabas ang kwarto. Isinara ni Nico ang pinto at humakbang palapit sa kanya. Kinabahan si Isabel. Inaasahan na pagagalitan siya ni Nico. This was still business. Nico sigh. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at hinila siya patungo sa malapit sa counter. Binuhat siya ng boyfriend at pinaupo doon. Magkapantay na ngayon ang kanilang mga mukha. "What's wrong, Isabel?" Nag-aalala nitong tanong. "Hindi ka ganito. May problema ba? Binisita mo ang papa mo kanina, hindi ba?" Lumabi siya. "I'm sorry. Nag-aalala pa rin kasi ako." Pinakatitigan niya ang mukha ni Nico. Medyo magaling na naman ang mga sugat ito. Natanggal na rin ang lahat ng benda nito sa katawan. Hindi na mauulit. Hinaplos ito ang kanyang pisngi. "I told you not to worry." Inilapit ito ang mukha sa kanyang mukha para halikan siya sa mga labi. "Magpahinga ka muna kung pagod ka na, okay?" Sabi nito matapos ang halik. Tumango siya. "Pasensya na ulit. Gusto ko rin humingi ng tawad kay Manager Kathleen." "I'll talk to her." Ngumiti ito. Maingat siya nitong binuhat ulit pababa. Marahang ginulo ni Nico ang kanyang buhok. "Sige na, bumalik na tayo sa trabaho bago ko pa makalimutan may mga coworkers kang naghihintay sa labas." Napailing na lang si Isabel, pero hindi napigilan ang pagtalo ng puso. Iniiwasan niya ang sarili para hindi pa tumindi ang pag-iinit ng katawan.
He could easily seduce her with his words. Kanina pa nakamasid lamang si Isabel sa natutulog na mukha ni Nico. Sa bahay nito siya nagpalipas ng gabi dahil na rin sa hiling nito. 3 araw na rin mula nang bumalik sila ng mga kapatid sa kanilang bahay sa Marikina. Hindi siya makatulog kaya inabala niya ang sarili sa pagtitig kay Nico. Itanas siya ang isang kamay para marang haplusin ang buhok nito. She wanted to keep on staying beside him like this. Kahit inalok siya ng boyfriend na manatili pa sila doon na mas matagal, ay tumanggi na siya. Malapit na rin ang pasukan ng kanyang mga kapatid. Ayaw niya masani ang mga ito doon. Alam ni Isabel na nagpapatuloy pa rin sa pag-iimbestiga si Nico kay Senator Palma. Ikinukwento nito sa kanya ang lahat. Katulong din ito si Lindon. Nico had done a lot of things for her. Kahit sinabi nito na dahil sa trabaho ang pagpapatuloy nito sa investigasyon, alam niya malaking parte pa rin ng desisyon nito ang pagtulong sa kanya. Nangilid na naman ang kanyang mga luha. She had been so happy ever since they got into a relationship. Pero hindi siya sigurado kung nabibigyan din ba ng kasiyahan si Nico. She wanted to do everything for him. Pero alam niya, limitado lang ang kanyang kakayahan. Maingat siyang naupo sa kama at pinagmasdan ang katawan ni Nico. He was so beautiful. Hindi siya magsasawa na pagmasdan ang kabuuan nito. Nakatatak na yun sa kanyang puso't isipan. At alam niya, wala na iba pang lalaki na hahayaang makaangkin sa kanya maliban kay Nico. Kahit alam niya may posibilidad na magsawa ito sa kanya o may mahanap na mas nakalalamang sa kanya, umiling si Isabel. Hindi na muna gustong isipin, iyon ngayon. Siya ang girlfriend ni Nico at hindi nasasayakin ng mga oras sa kasama ang lalaki. Maingat siyang kumalas sa pagkakayakap ni Nico bago bumaba ng kama. Inabot niya ang night robe na nakasabit sa isang couch at isinuot iyon. Lumapit siya sa glass wall door ng terrace sa kwarto ni Nico. Binuksan niya ayon at nalamang sobrang lakas pala ng ulan sa labas. Pero mabuti na lang at hindi naabot ng ulan ang terrace. Makbang siya palabas para magpahangin at pinagbasda ng ulan. Hindi siya makatulog dahil sa pag-alaala. Alam niya iyon. She had been like this for weeks now. Napakaraming gumugulo sa kanyang isip. Pero hindi naman masabi ang mga iyon kay Nico. Napasinghap si Isabel ang maramdaman ang pagyakap ng mga braso sa kanyang baywang mula sa likuran. Nakilala niya si Nico dahil sa init ito. You scared me. Natatawa niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ipinatong ang baba sa kanyang ulo. Nagpapahangin lang. Really? Ipinihit siya nito paharap dito. Bakit hindi ka pa natutulog? Nag-aalala ka pa rin ba? Iniiwas niyang tingin. Hindi ko maiwasan. Bulong niya. Ilang beses siyang humugot ang malalim na hininga bago muling tumingin sa lalaki. Kumusta yung pulis na sinasabi mong posibleng kasabot ni Senator Palma? May nahanap na ba kayo tungkol sa kanya? Oo, nalaman namin na may ilang kahina-hinalang transaksyon sa account ni SP03 Arthur De Castro. Sagot ni Nico. Big amounts of money once in a while. Lalo pa nung araw na naisara ang murder case si Consel Guevara. Ilang beses din pa sekreto nakipagkita kay Senator Palma nitong mga nakaraang araw. Kumunot ang kanyang noo. Paano niyong nalaman iyon? May mga tauhan ako, Isabel. Sabi ni Nico sa seryosong tinig. Patay si Lindon. Marami rin kaming koneksyon. But this is not legal, yes. Hindi pa rin ito magagamit sa korte. Hahanap pa rin kami ng ebidensya na makakapagdiin sa kanila sa legal na paraan. Nakatitig lamang siya sa boyfriend habang ito ay nagsasalita. Nico continued. Tumawag sa akin sa Arthur kahapon. Tinatanong niya kung may nahanap na akong tulong. Sinabi kong wala pa. Nagkatanong siya tungkol sa video footage. Sinabi ko, nakatago lang iyon. Mahabang sandali, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi na gustong hilingin. Pero ayaw niya masaktan si Nico.
Hindi nila alam kung anong kayang gawin ng mga kanyakalaban nito. Nico, can't you just stop? Tanong niya sa nagmamakaawang tinig. Let's stop all of this. Hayaan mo na lang iba na mag-imbestiga. Hayaan na lang natin ang lahat. Naiyak na siya. Hindi mapigilan ang sarili. She was so scared for Nico. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong takot na mawala ang isang taong napakahalaga sa kanya. Isabel, ikinulong ni Nico ang kanyang mukha sa magkabila nitong kamay. Please, she begged. Hindi ito ang gusto ko, Nico. Hindi ko gustong mapahama ka na may mawala na naman. Natatakot ako na mawala ka sa akin, Nico. Wala siyang pakialam sa sarili, pero ang kaisipan na posibleng masaktan si Nico kapag ipinagpatuloy iyon. Binabaliw siya niyon. Alam ko, hindi ako dapat nakikialam sa iyong trabaho, sa mga gusto mong gawin. Pero hindi ko kayang isipin na sa bawat araw, may posibilidad na masaktan ka, na may mga taong gusto manakit sa'yo. Please, Nico, kahit para sa akin, please. Nakatitig lamang sa kanya si Nico sa loob ng mahabang sandali. Siguradong nahihirapan na ito sa pagdedesisyon. Itinaas si Isabel ang isang kamay para masuyang haplusin ang pisngi ng lalaki. Mahal ko si Papa, pero involved pa rin siya sa drugs at malaki ang posibilidad na siya ang pumatay kay Konsehal Guevara. Naiisip ko na baka kaparusahan na talaga niya yung nangyari sa kanya. Sunod-sunod lang ang pagpatak ng kanyang mga luha. Baka kailangan ko nang tanggapin iyon kahit mahirap. Kaya tama na, Nico. You've done enough. Stop this. You're too important to me. Nakikita na niya ang kalungkutan sa mga mata ni Nico. Tinuyo nito ng mga daliri ang kanyang mga luha bago tumango. Alright, for you, I'll stop. Hindi ko gustong palagi kang ganito. Nag-aala-ala at nahihirapan. I'll stop, Isabel. Hinalikan siya nito na mariin sa mga labi. I'm sorry for worrying you too much. Umiling siya at niyakap ito na mahigpit. Nagpapasalamat siya at pumayag ito. Pakiramdam niya ay may nawalang bigat sa kanyang puso. She knew this was cowardice, but she didn't care anymore. She didn't want to lose the person she loved the most. She didn't want to lose Nico. Bahagya'y lumayo sa kanya si Nico at hinaplos ang kanyang buhok. Pumasok na tayo sa loob. Baka magkasakit ka kapag nagtagal tayo dito. Tumango siya at sumunod lang sa boyfriend. Pagkasara ni Nico sa glass door ng terrace, ay pinangkus niya nito at dinala sa kama. He hugged her tight. She did the same. Hinalikan ni Nico ang kanyang noo. Tinanggalan niya ito na nakatitig lang sa kanya. They remained staring at each other for the longest time. Susundin kita, bulong nito. Pero may isa akong hiling. Okay lang ba? Kumunot ang kanyang noo. Ano yun? Inabot ni Nico ang isa niyang kamay at hinalikan ang mga daliri niyon. He stared deep into her eyes. His face was now serious. Marry me. Pakiramdam ni Isabel ay nagyelo ang kanyang buong katawan dahil sa narinig. Her mind stopped functioning. She might not be breathing too. What did he say? Tama ba ang kanyang narinig? Hindi ba siya nag-iilusyon lang? Did he just ask her to marry him? He sighed. Marry me, Isabel. Ulit ito. Ayoko nang palaging hihiling para lang matulog ka dito. I want you to remain by my side always. I want to wake up with you beside me. I want to sleep hugging you. Masyado na siguro akong nabalub sa'yo at hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nangilid na ang kanyang mga luha. She was too shocked to speak. He wanted to marry her. Samantalang kagabi lang ay naisip niya ang gagawin para hindi ito mawala sa kanya. Para mas maging matagal pa ang kanilang pagsasama. You requested something from me. Dugtong pa ni Nico. Kaya, may gusto rin akong i-request. And that's it. I want you to
Marry me. Medyo nautal na ang lalaki na parang dito sigurado sa sarili. Will you? Naiyak na naman siya. No. Mabilis siyang umiling. Natataranta. I mean, yes. Yes, Nico. Yes. What the hell was wrong with her? Bakit ba siya nagkakaganoon? Hindi na may paliwanag ang halo-halong emosyon sa puso. Muling tumawa si Nico. He scared me for a minute. Hinalikan nito ang mariin ang kanyang mga labi. I'll stick with you from now on, baby. Let's build a new life together. Let's build a family together. I will protect you from whatever happens in the future. Kahit pa isakripisyo ko ang lahat, susundin kita sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng makakapagpasaya sa iyo. Hilam pa rin sa mga luha ang mga mata ni Isabel habang nakatitig kay Nico. Sunod-sunod na naging pagtango niya. Wala siyang masabi. Her heart was still overflowing with emotions. Niyakap niya ito na mahigpit. Yes, she would stay with him. She would marry him. She would build a family with him. And she promised to make him happy with everything she had. She loved him so much.